Habang sumisikat ang bagong umaga, nais kitang anyayahan na ilaan ang unang sandali ng araw na ito sa presensya ng Diyos. Bago mo isipin ang iyong mga gawain, mga responsibilidad at mga hamong naghihintay sa iyo, hayaan mong mapuno muna ang iyong puso ng pag-asa na nagmumula sa kanyang salita. Dahil kung naririnig mo ang panalangin ito ngayon, hindi ito aksidente, hindi ka napadpad dito ng nagkataon lamang. Dinala ka ng Panginoon sa sandaling ito dahil nais niyang paalalahanan ka na may buhay na puno ng pag-asa para sa bawat taong nagtitiwala sa Kanya. Maaring nagising ka ngayong umaga na may pagod sa katawan, pangamba sa isip o kalungkutan sa puso. Marahil ay matagal ka nang nananalangin para sa kagalingan. Baka hinihiling mo ang proteksyon ng Diyos para sa iyong pamilya, ang tagumpay sa iyong mga gawain, o ang mga pagpapalang matagal mo nang hinihintay. Minsan, kapag sunod-sunod ang mga pagsubok, madaling isipin na napakalayo na ng himala. Ngunit nais ng Diyos na ipaalala sa iyo na ang iyong pag-asa ay hindi nakasalalay sa iyong sitwasyon, kundi sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Pakinggan mo ito ng malinaw. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa Kanyang dakilang awa ay muli niya tayong isinilang sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang makapangyarihang mensahe ng 1 Peter chapter 1 verses 3 to 9. Ipinapaalala nito na ang bawat anak ng Diyos ay may buhay na pag-asa. Kahit dumaan tayo sa iba't ibang pagsubok, ang ating pananampalataya ay hindi nasasayang. Ginagamit ng Diyos ang bawat hamon upang tayo ay maging mas matatag at higit na magtiwala sa Kanya. Ngayong umaga, nais niyang sabihin sa iyo na hindi siya tumigil sa paggawa ng mabuti sa iyong buhay. Ang bawat pagsubok na iyong kinakaharap ay hindi tanda ng Kanyang paglayo, kundi pagkakataon upang makita mo ang Kanyang katapatan at kapangyarihan. Habang ikaw ay nagtitiwala, siya ay kumikilos sa mga paraang higit pa sa iyong inaakala. Kung ikaw ay nananalangin para sa kagalingan, maniwala kang ang Panginoon ay may kapangyarihang magpanumbalik ng iyong kalusugan at lakas. Kaya niyang hipuin ang bawat bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng pagpapagaling. Kaya rin niyang pagalingin ang mga sugat ng iyong damdamin at punuin ang iyong isip ng kapayapaang nagmumula lamang sa Kanya. Habang lumalakad ka ngayong araw, nawa ay maranasan mo ang Kanyang banal na proteksyon. Ingatan ka nawa niya sa bawat hakbang, sa bawat paglalakbay, at sa bawat gawaing iyong haharapin. Nawa ay ilayo ka niya sa anumang panganib at balutin ka ng Kanyang presensya saan ka man naroroon. Nais din ng Diyos na maranasan mo ang tagumpay na nagmumula sa Kanya. Bibigyan ka niya ng karunungan sa bawat pasya, lakas sa bawat laban, at katatagan sa bawat pagsubok. Ang mga pintuang isinara ng tao ay kaya niyang buksan, at ang mga hadlang na tila imposible ay kaya niyang alisin. Kasabay nito ay ang Kanyang masaganang pagpapala. Ang Diyos ay naghahanda ng mga biyayang higit pa sa iyong inaasahan. Maaaring hindi mo pa nakikita ang lahat ng Kanyang ginagawa ngayon, ngunit ang Kanyang mga plano para sa iyo ay puno ng kabutihan at pag-asa. Ang bawat araw na ipinagkakaloob niya ay pagkakataon upang maranasan ang Kanyang katapatan. Ang 1 Peter chapter 1 verses 3 to 9 ay nagpapaalala na ang ating tunay na kagalakan ay hindi nakabatay sa kawalan ng problema, kundi sa katiyakang ang Diyos ay kasama natin sa bawat pagsubok. Ang pananampalatayang nananatiling matatag ay nagbubunga ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay na walang sinuman ang makaaagaw. Kaya bago tayo manalangin, may hihilingin ako sa iyo.
Kung naniniwala ka na ang Diyos ang pinagmumulan ng iyong buhay na pag-asa at nagtitiwala kang Siya ang magdadala sa iyo sa kagalingan, proteksyon, tagumpay at masaganang pagpapala, pindutin mo ang like bilang isang pagpapahayag ng iyong pananampalataya. At kung hindi ka pa bahagi ng ating lumalaking komunidad ng panalangin, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Araw-araw tayong nagsasama-sama upang unahin ang Diyos, palakasin ang ating pananampalataya at sama-samang maranasan ang Kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay at masaganang pagpapala. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong maging bahagi ng isang pamilya ng mga mananampalatayang naniniwalang ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa, nagpapagaling, nagpoprotekta, gumagabay, at nagbubuhos ng Kanyang walang hanggang biyaya sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso. Lumapit ka sa Panginoon ng may buong pananampalataya at hayaan mong punuin niya ang araw na ito ng Kanyang kapayapaan, kagalingan, proteksyon, tagumpay at masaganang pagpapala. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa bagong buhay na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Lumalapit kami sa iyo ng may buong pagtitiwala. Hinahawakan ang iyong pangako na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Sa iyong banal na presensya, idinudulog namin ang aming katawan, isip at espiritu, ang kabuuan ng aming pagkatao. Hipuin mo kami ng iyong makapangyarihang kamay at hayaang dumaloy ang iyong kagalingan sa bawat bahagi ng aming buhay. Kung may karamdaman man na nakikita o hindi nakikita, aming idinideklara na walang kapangyarihan ang anumang sakit sa harap ng iyong kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, aming tinatanggihan ang bawat kirot, bawat kahinaan at bawat karamdaman na nagtatangkang manatili sa amin. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya upang manatili kaming matatag kahit sa gitna ng pagsubok. Kapag kami ay nanghihina, ikaw ang aming lakas. Kapag kami ay nalilito, ikaw ang aming katotohanan. Itanim mo sa aming puso ang matibay na pananalig na ang iyong mga pangako ay totoo at hindi nagbabago. Turuan mo kaming tumayo sa iyong salita kahit pa ang aming nararamdaman ay taliwas sa aming pinaniniwalaan. Sa bawat sandali ng pag-aalinlangan, ipaalala mo sa amin na ikaw ay tapat at hindi mo kami pababayaan kailanman. Linisin mo ang aming isip mula sa takot at alinlangan. Inuutusan namin sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus na ang bawat kaisipang hindi nagmumula sa iyo ay umalis at mapalitan ng iyong katotohanan. Punuin mo ang aming isip ng kapayapaan, pag-asa at katiyakan. Huwag mong hayaang manaig ang kasinungalingan ng kaaway sa aming pag-iisip. Sa halip, itatag mo sa amin ang malinaw na pag-unawa na kami ay iyong mga anak, minamahal, pinatawad at pinapalakas. Panginoon, ipanumbalik mo ang aming lakas at sigla. Kung kami man ay napagod sa laban ng buhay, kung kami man ay nasubok ng paulit-ulit, ikaw ang aming muling nagpapalakas. Buhayin mo ang aming espiritu na tila ng hihina at punuin mo ito ng apoy ng iyong presensya. Bigyan mo kami ng panibagong sigla upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo ng may galak at katapatan. Hayaan mong maranasan namin ang pagbabagong dulot ng iyong kapangyarihan mula sa panghihina tungo sa kalakasan, mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa bagong pananampalataya. Tulungan mo kaming makita ang kahulugan ng aming mga pagsubok bilang bahagi ng pagpapalago ng aming pananampalataya. Buksan mo ang aming mga mata upang maunawaan na ang bawat hamon ay may layunin at ang bawat paghihirap ay hindi nasasayang sa iyong mga kamay. Ituro mo sa amin kung paano magtiwala kahit hindi namin lubos na nauunawaan ang nangyayari. Sa halip na panghinaan ng loob,
Turuan mo kaming magpasalamat sapagkat alam namin na ikaw ay kumikilos sa likod ng lahat ng ito para sa aming ikabubuti. Sa pangalan ni Jesus, aming winawasak ang bawat espiritual na pag-atake laban sa aming kagalingan. Ang bawat pagtatangkang hadlangan ang aming kalusugan, pisikal man, emosyonal o espiritual, ay aming pinapawalang bisa. Inuutusan namin ang bawat puwersa ng kadiliman na umatras at mawalan ng kapangyarihan sa aming buhay. Kami ay sakop ng iyong liwanag at walang anumang gawa ng kaaway ang maaaring manaig laban sa amin. Ang iyong dugo ang aming pananggalang at ang iyong kapangyarihan ang aming sandata, Panginoon. Punuin mo ang aming espiritu ng iyong banal na presensya. Hayaan mong ang iyong Espiritu Santo ang patuloy na kumilos sa amin, nagpapalakas, nagtuturo at nagpapagaling. Palibutan mo kami ng iyong mga anghel upang kami ay bantayan at ingatan sa bawat sandali. Sa bawat paghinga namin, hayaan mong maranasan namin ang iyong buhay na kapangyarihan na patuloy na gumagawa ng himala sa aming kalooban. Ipagkaloob mo sa amin ang kagalakang nagmumula sa iyo kahit hindi namin nakikita ang lahat ng iyong ginagawa. Turuan mo kaming magalak hindi dahil sa aming sitwasyon, kundi dahil sa iyong katapatan. Sa gitna ng aming mga laban, hayaan mong ang aming puso ay mapuno ng pasasalamat at papuri. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw ay kumikilos, ikaw ay nagpapagaling, at ikaw ay patuloy na gumagawa ng paraan. Kung pinanghahawakan mo sa pananampalataya na ang kagalingan ng Diyos ay kumikilos sa iyo ngayon, i-type sa mga komento. Ako ay puno ng bagong buhay sa kapangyarihan ng Diyos. Hayaan mong ang pahayag na ito ay maging matibay mong paninindigan na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa iyong katawan, isip at espiritu, nagdudulot ng ganap na kagalingan. Panginoon, ingatan mo kami sa iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Sa bawat sandali ng aming buhay, ikaw ang aming sandigan. Kaya ngayon, buong tapang naming idinideklara na kami ay nasa ilalim ng iyong banal na proteksyon. Walang anumang sandata na nabuo laban sa amin ang magtatagumpay sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol at aming kalasag. Ilayo mo kami sa anumang panganib, pisikal, emosyonal at espiritual. Sa bawat lugar na aming pinupuntahan, sa bawat hakbang na aming ginagawa, naway mauna ang iyong presensya. Kung may nakaambang kapahamakan na hindi namin nakikita, Panginoon, ikaw ang kumilos upang ilayo kami roon. Ibalik mo sa wala ang bawat plano ng kaaway na naglalayong sirain ang aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, aming tinatanggihan at pinapawalang bisa ang bawat patibong, bawat lihim na balak at bawat uri ng panlilinlang na nakalaan laban sa amin. Takpan mo ang aming tahanan ng iyong banal na presensya at kapayapaan. Naway ang bawat sulok ng aming tahanan ay mapuno ng iyong liwanag. Inaalis namin sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang anumang presensya ng kadiliman na maaring pumasok o nananatili. Itinatatag namin ang aming tahanan bilang lugar ng iyong presensya, isang tahanan ng kapayapaan, kagalakan at kabanalan. Naway walang puwersa ng kaaway ang makapasok at kung may anumang tangkang pagpasok, ito ay agad na mapigil at mapalayas. Bantayan mo ang aming paglabas at pagpasok sa bawat sandali. Ikaw ang aming tagapag-ingat sa lahat ng aming lakad. Kapag kami ay naglalakbay, ikaw ang aming gabay at proteksyon. Kapag kami ay nananatili, ikaw ang aming bantay. Hindi kami matatakot sapagkat alam namin na ikaw ang kasama namin saan man kami naroroon. Ang iyong presensya, ang aming seguridad, at ang iyong kapangyarihan ang aming sandigan. Iligtas mo kami sa tukso at anumang masamang balak laban sa amin. Kapag kami ay hinaharap ng mga bagay na naglalayong ilayo kami sa iyo,
bigyan mo kami ng lakas upang tumanggi. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga bitag ng kaaway at palakasin mo ang aming loob upang umiwas dito. Sa pangalan ni Jesus, aming tinatanggihan ang bawat tukso, bawat maling impluensya at bawat pag-akit na hindi nagmumula sa iyo. Kami ay pinili mong maging banal, kaya tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Patatagin mo ang aming loob upang hindi kami matakot sapagkat ikaw ang aming kanlungan. Kapag may pangamba na sumusubok pumasok sa aming puso, agad namin itong tinataboy sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Hindi kami magpapadaig sa takot sapagkat ang espiritong ibinigay mo sa amin ay hindi espiritu ng takot kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at maayos na pag-iisip. Itinatayo mo ang aming loob upang maging matatag, matapang at hindi natitinag sa harap ng anumang pagsubok. Sa pangalan ni Jesus, aming winawasak ang bawat gawa ng kadiliman na nakatalaga laban sa amin. Ang bawat sumpa, ang bawat masamang salita, ang bawat espiritual na pag-atake, lahat ng ito ay walang bisa sa aming buhay. Inuutusan namin ang bawat puwersa ng kaaway na umatras ngayon din. Wala silang kapangyarihan sa amin sapagkat kami ay pag-aari mo at kami ay nababalutan ng iyong liwanag. Ang iyong dugo ang sumasaklaw sa amin at ito ang aming pinakamatibay na depensa laban sa anumang kasamaan. Panginoon, palibutan mo kami ng iyong mga anghel. Naway sila ang magbantay sa amin sa bawat sandali, sa aming tahanan, sa aming gawain at sa bawat lugar na aming kinaroroonan. Ipadama mo sa amin ang katiyakan na hindi kami nag-iisa. Sa bawat hakbang namin, may mga tagapangalaga kang inilaan upang tiyakin na kami ay ligtas. At sa bawat pagtatangka ng kaaway, naway agad itong mapigilan ng iyong makapangyarihang kamay. Punuin mo kami ng iyong Espiritu Santo, Panginoon. Hayaan mong ang iyong presensya ang maging aming gabay at babala. Kapag may bagay na hindi nararapat, naway agad mo itong iparamdam sa aming puso. Turuan mo kaming maging sensitibo sa iyong tinig upang kami ay makaiwas sa anumang kapahamakan. Ang iyong espiritu ang aming ilaw sa dilim at ang iyong presensya ang aming proteksyon sa bawat sandali. Panginoon, kami ay naninindigan sa iyong kapangyarihan. Hindi kami matitinag sapagkat ikaw ang aming Diyos. Sa gitna ng anumang laban, kami ay panatag sapagkat alam naming ikaw ang lumalaban para sa amin. Ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay at walang sino man ang maaaring umagaw nito. Kung naniniwala kang ikaw ay sakop ng banal na proteksyon ng Diyos habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ako ay ligtas sa ilalim ng kamay ng Diyos." Hayaan mong ang pahayag na ito ay maging deklarasyon ng iyong pananampalataya na ang proteksyon ng Diyos ay aktibong kumikilos sa iyong buhay, gumagabay, nag-iingat at patuloy na nagtatanggol sa iyo sa bawat sandali. Panginoon, punuin mo ang aming puso ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi ito kapayapaang pansamantala o nakabase sa aming kalagayan, kundi kapayapaang nagmumula mismo sa iyo, matatag at hindi natitinag. Sa gitna ng ingay ng buhay, sa gitna ng kaguluhan at kawalang katiyakan, pinipili naming tumahimik sa iyong presensya. Hinahayaan naming ang iyong tinig ang manaig, higit sa lahat ng takot, alinlangan at pangamba na pilit na sumisiksik sa aming isipan. Sa bawat sandali na ang aming puso ay nababalot ng pag-aalala, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Ibinibigay namin sa iyo ang bawat bigat na aming dinadala, mga alalahanin tungkol sa kinabukasan, mga sugat ng nakaraan at mga hamon ng kasalukuyan. Hindi namin ito kayang dalhin mag-isa, kaya't buong pagpapakumbaba naming inilalapag ang lahat sa iyong paanan. At sa kapalit, tinatanggap namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa.
Turuan mo kami na magtiwala sa iyong plano kahit hindi namin nakikita ang kabuuan. Kapag ang landas ay tila malabo at walang kasiguruhan, tulungan mo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya. Ipaalala mo sa amin na ikaw ay Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay at walang nangyayari na hindi mo nalalaman. Kahit kami ay nalilito, ikaw ay hindi nalilito. Kahit kami ay nag-aalala, ikaw ay nananatiling payapa at makapangyarihan. Panginoon, pawiin mo ang aming mga alalahanin at palitan ito ng kagalakan mula sa iyo. Hindi kami mananatili sa takot, sapagkat ang iyong pag-ibig ay ganap at nagtataboy ng lahat ng pangamba. Sa pangalan ni Jesus, aming tinatanggihan ang bawat espiritu ng pagkabalisa, bawat mabigat na damdamin at bawat kaisipang nagdudulot ng kaguluhan sa aming puso. Ipinapahayag namin na ang aming isip ay payapa, ang aming puso ay panatag at ang aming espiritu ay nakapahinga sa iyo. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming tahanan at sa aming relasyon sa isa't isa. Naway ang aming mga salita ay maging daluyan ng pag-ibig at hindi ng sugat. Kung may hidwaan man, Panginoon, turuan mo kaming magpatawad. Kung may sama ng loob, tulungan mo kaming magpakumbaba. Huwag mong hayaang manatili ang galit o hinanakit sa aming puso, kundi palitan mo ito ng iyong pag-ibig na nagbubuklod at nagpapagaling. Panginoon, sa bawat relasyon na aming pinapahalagahan, ikaw ang maging sentro. Kapag ikaw ang nasa gitna, may kapayapaan. Kapag ikaw ang namamayani, may pagkakaunawaan. Kaya't hinihiling namin na patuloy mong ayusin ang aming pakikitungo sa isa't isa at turuan mo kaming magmahal tulad ng pagmamahal mo sa amin, mapagpatawad, matiisin at totoo. Ipaalala mo sa amin na ang aming pag-asa ay buhay at hindi nawawala. Kahit pa may mga pagkakataong tila nawawala ang liwanag, tulungan mo kaming maniwala na ikaw ay patuloy na kumikilos. Ang iyong mga pangako ay hindi nagkukulang at ang iyong katapatan ay hindi nauubos. Sa bawat araw, pinipili naming kumapit sa pag-asang nagmumula sa iyo. Isang pag-asang hindi nasisira, hindi natitinag at hindi nawawala. Hayaan mong maranasan namin ang kapayapaang nagmumula sa aming pananampalataya sa iyo. Hindi lamang ito ideya, kundi isang tunay na karanasan, isang kapayapaang bumabalot sa aming puso kahit sa gitna ng bagyo. Kapag ang lahat sa paligid namin ay magulo, ikaw ang aming katahimikan. Kapag ang lahat ay hindi sigurado, ikaw ang aming katiyakan. Sa pangalan ni Jesus, aming winawasak ang bawat espiritual na kaguluhan na ipinapadala laban sa amin. Ang bawat pagtatangkang guluhin ang aming isip, sirain ang aming emosyon at wasakin ang aming kapayapaan ay aming tinatanggihan. Inuutusan namin ang bawat puwersa ng kadiliman na umatras ngayon din. Ang aming buhay ay sakop ng iyong kapayapaan at walang anumang makakaagaw nito mula sa amin. Panginoon, hayaan mong ang iyong Espiritu Santo ang patuloy na maghari sa aming puso. Kapag kami ay naliligalig, siya ang magpapaalala ng iyong mga pangako. Kapag kami ay nanghihina, siya ang magbibigay ng lakas. Kapag kami ay nalilito, siya ang magbibigay ng linaw. Punuin mo kami ng iyong presensya upang kami ay manatiling nakatuon sa iyo at hindi sa aming mga problema. Palibutan mo rin kami ng iyong mga anghel, Panginoon, mga tagapagbantay na tahimik na kumikilos upang tiyakin ang aming kapayapaan. Sa bawat sandali na kami ay hindi nakakakita, ikaw ay gumagawa. Sa bawat sandali na kami ay natatakot, ikaw ay nagbibigay ng katiyakan. Kaya't pinipili naming magtiwala, pinipili naming magpahinga, at pinipili naming manahan sa iyong kapayapaan. Panginoon, turuan mo kaming manatili sa iyong presensya, sapagkat alam namin na sa iyong presensya may kapuspusan ng kapayapaan. Hindi namin kailangang hanapin ito sa mundo,
sapagkat ikaw ang aming tunay na pinagmumulan. Kaya't araw-araw pinipili naming lumapit sa iyo, manahimik sa iyo at magtiwala sa iyo. Kung may mga bagay man na patuloy na bumabagabag sa amin, Panginoon, tulungan mo kaming bitawan ang mga ito. Hindi namin hahawakan ang mga bagay na ikaw naman ang dapat magdala. Turuan mo kaming magpahinga sa iyong katapatan. Turuan mo kaming magtiwala na ikaw ang bahala sa lahat. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kapayapaan ng Diyos habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ako ay pinupuno ng kapayapaang mula sa Diyos." Hayaan mong ang pahayag na ito ay maging patunay ng iyong pananampalataya na ang kapayapaan ng Diyos ay hindi lamang pangako, kundi isang realidad na kumikilos sa iyong buhay, nagbibigay lakas, nag-aalis ng takot, at nagtatatag ng iyong puso sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang iyong kalooban. Sa gitna ng napakaraming tinig sa mundong ito, mga opinyon, payo at impluensya, hinahangad namin ang iyong tinig na malinaw at totoo. Hindi namin nais umasa sa aming sariling pag-iisip lamang, sapagkat alam naming limitado ito at madaling malinlang. Kaya't lumalapit kami sa iyo, ang bukal ng tunay na karunungan upang hubugin mo ang aming isip at puso ayon sa iyong katotohanan. Turuan mo kaming tumingin lampas sa kasalukuyang pagsubok at makita ang iyong layunin. Kapag kami ay nahaharap sa mga sitwasyong hindi namin maintindihan, huwag mo kaming hayaang manatili sa kalituhan. Buksan mo ang aming espiritual na paningin upang makita namin na ikaw ay kumikilos sa likod ng lahat ng bagay. Ipaunawa mo sa amin na ang bawat pagsubok ay may kaakibat na layunin at ang bawat paghihirap ay may dalang pagpapalago. Sa halip na magtanong kung bakit, turuan mo kaming magtiwala kung paano ka kumikilos sa aming buhay. Ibigay mo sa amin ang tamang pag-iisip sa bawat desisyong aming ginagawa. Panginoon, alam namin na ang bawat hakbang namin ay may epekto hindi lamang sa amin kundi pati sa mga taong nakapaligid sa amin. Kaya't hinihiling namin na gabayan mo ang aming pag-iisip upang kami ay makapili ng tama. Kapag kami ay nahaharap sa mga pagpipilian, tulungan mo kaming hindi magpadala sa emosyon o pansamantalang kagustuhan, kundi sa iyong kalooban na siyang tunay na mabuti, kalugod-lugod at ganap. Palalimin mo ang aming pagkaunawa sa pananampalataya na mas mahalaga kaysa ginto. Nais naming hindi lamang marinig ang iyong salita, kundi ito ay maunawaan at maisabuhay. Itanim mo sa aming puso ang pagnanais na mas makilala ka pa. Habang kami ay lumalago sa pananampalataya, naway lumalim din ang aming karunungan, isang karunungang hindi nagmumula sa mundo, kundi mula sa iyo. Turuan mo kaming mag-isip ayon sa iyong katotohanan at hindi ayon sa pamantayan ng sanlibutan. Tulungan mo kaming matutong magtiwala kahit hindi namin nakikita ang kabuuan. Panginoon, may mga pagkakataon na gusto naming malaman ang lahat, ang susunod na mangyayari, ang tamang direksyon, ang kasagutan sa bawat tanong. Ngunit turuan mo kaming magtiwala kahit hindi malinaw ang lahat. Ipaalala mo sa amin na ang iyong karunungan ay higit sa aming pagkaunawa at ang iyong mga plano ay mas mataas kaysa sa aming mga plano. Sa halip na magmadali, turuan mo kaming maghintay ng may pananampalataya. Gabayan mo ang aming puso upang piliin ang tama at kalugod-lugod sa iyo. Hindi sapat na alam namin kung ano ang tama. Kailangan din namin ng lakas upang ito ay piliin. Kaya't hinihiling namin na patatagin mo ang aming kalooban. Kapag kami ay nahaharap sa tukso o maling landas, tulungan mo kaming tumindig sa katotohanan sa pangalan ni Jesus. Aming tinatanggihan ang bawat impluensya na naglalayo sa amin sa iyo.
Pinipili naming sundin ang iyong kalooban kahit ito ay mahirap sapagkat alam naming ito ang magdadala sa amin sa tunay na buhay. Panginoon, linisin mo ang aming pag-iisip mula sa maling paniniwala at mga kasinungalingan. Kung may mga ideya kaming pinanghahawakan na hindi ayon sa iyong katotohanan, ilantad mo ito at palitan ng iyong liwanag. Nais naming magkaroon ng isip na malinaw, matuwid at nakaayon sa iyo. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat kaisipang naglalayo sa amin sa iyong katotohanan at tinatanggap namin ang iyong karunungan na nagbibigay buhay. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, tulungan mo kaming manatiling kalmado at may malinaw na pag-iisip. Ang iyong karunungan ang magsisilbing ilaw sa aming landas. Kapag ang lahat ay tila magulo, ikaw ang aming direksyon. Kapag ang lahat ay tila hindi tiyak, ikaw ang aming katiyakan. Turuan mo kaming makinig hindi lamang sa aming nakikita at naririnig, kundi sa iyong tahimik ngunit makapangyarihang tinig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang kami ay patuloy na magabayan. Siya ang aming tagapayo, ang aming guro, at ang aming tagapagpaalala ng iyong mga salita. Sa bawat desisyon, naway siya ang manguna. Sa bawat hakbang, naway siya ang magbigay linaw. Huwag mo kaming pabayaan na umasa lamang sa aming sarili, kundi turuan mo kaming umasa sa iyong patnubay sa lahat ng bagay. Palibutan mo kami ng iyong banal na presensya at mga anghel na magbabantay sa aming landas. Kung may mga desisyong maaaring magdala sa amin sa kapahamakan, naway agad mo kaming ituwid. Kung may mga landas na hindi para sa amin, isara mo ang mga pintuan. At kung may mga oportunidad na galing sa iyo, buksan mo ang daan ng malinaw upang kami ay makasunod ng may kumpiyansa. Sa pangalan ni Jesus, aming idinedeklara na kami ay lumalakad sa karunungan ng Diyos. Hindi kami malilinlang ng kaaway, hindi kami matatangay ng maling direksyon. Kami ay ginagabayan ng iyong liwanag at ang aming mga hakbang ay itinatag mo. Ang bawat desisyon namin ay pinupuspos ng iyong katotohanan at ang aming buhay ay nakaayon sa iyong perpektong kalooban. Panginoon, turuan mo kaming maging mapagpakumbaba sapagkat alam namin na ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa pagkilala na kami ay nangangailangan sa iyo. Huwag mo kaming hayaang maging mapagmataas o umasa sa aming sariling kakayahan lamang. Sa halip, turuan mo kaming patuloy na lumapit sa iyo, humingi ng gabay at sumunod sa iyong tinig ng buong puso. Sa bawat araw ng aming buhay, naway ang aming isip ay nakatuon sa iyo at ang aming puso ay bukas sa iyong patnubay. Nais naming mabuhay hindi ayon sa aming sariling kagustuhan, kundi ayon sa iyong layunin. Kaya't patuloy kaming lalapit sa iyo, patuloy kaming makikinig at patuloy kaming susunod. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang karunungan ng Diyos habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, ang aking mga desisyon ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. Hayaan mong ang pahayag na ito ay maging patunay ng iyong pananampalataya na ang Diyos ay aktibong gumagabay sa iyong isip at puso, nagbibigay linaw, nagtuturo ng tama, at umaakay sa iyo sa landas na kanyang inihanda para sa iyong buhay. Panginoon, akayin mo kami sa landas na iyong itinakda para sa amin. Sa dami ng daang maaari naming tahakin, kinikilala namin na ikaw lamang ang nakakaalam ng tamang direksyon. Hindi namin nais maligaw sa sariling kagustuhan o sa impluensya ng mundong ito. Kaya't buong puso kaming nagpapasakop sa iyong patnubay. Hawakan mo ang aming kamay, Panginoon, at huwag mo kaming bibitiwan habang kami ay naglalakbay sa buhay na ito. Ituro mo sa amin ang direksyong dapat naming tahakin sa bawat sandali. Hindi lamang sa malalaking desisyon,
kundi maging sa maliliit na bagay na aming kinakaharap araw-araw. Turuan mo kaming maging sensitibo sa iyong tinig, sa mga paalala, sa mga babala, at sa mga pagtutuwid na nagmumula sa iyo. Kapag kami ay naguguluhan, ikaw ang magbigay linaw. Kapag kami ay nagdadalawang isip, ikaw ang magpatatag ng aming loob. Sa gitna ng kalituhan, maging liwanag ka namin. Panginoon, may mga pagkakataon na ang aming paligid ay tila puno ng dilim, walang malinaw na sagot, walang tiyak na direksyon. Ngunit ikaw ang aming ilaw na hindi kailanman nawawala. Gabayan mo ang bawat hakbang namin upang hindi kami matisod. Huwag mo kaming hayaang sumunod sa maling landas. Sa halip, panatilihin mo kaming nakatuon sa iyo, sapagkat ikaw ang aming tunay na gabay. Tulungan mo kaming sundin ang iyong tinig at hindi ang aming sariling kagustuhan. Panginoon, alam namin na madalas ay nais naming sundin ang aming nararamdaman o iniisip kahit hindi ito ayon sa iyong kalooban. Kaya't hinihiling namin na baguhin mo ang aming puso. Ituwid mo ang aming mga hangarin upang ito ay nakaayon sa iyo. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod kahit ito ay mahirap, kahit ito ay nangangailangan ng sakripisyo. Sa pangalan ni Jesus, aming tinatanggihan ang bawat pagkaligaw, bawat maling direksyon, at bawat panlilinlang ng kaaway na naglalayong ilayo kami sa iyong landas. Inuutusan namin ang bawat espiritual na hadlang na maalis ngayon din. Walang anumang puwersa ng kadiliman ang makakapigil sa amin sa pagtahak sa landas na iyong inihanda. Kami ay iyong ginagabayan at ang iyong liwanag ang aming sinusundan. Pangunahan mo ang aming pamilya upang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Panginoon, hindi lamang kami bilang individual ang lumalapit sa iyo, kundi bilang isang pamilya. Nais naming ang aming tahanan ay maging lugar kung saan ikaw ang namamayani. Gabayan mo ang bawat miyembro ng aming pamilya sa kanilang mga desisyon, sa kanilang mga pangarap at sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Pag-isahin mo kami sa iyong pag-ibig at layunin. Kung may mga pagkakataon na kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, ikaw ang magdala ng pagkakasundo. Kung may mga landas kaming tinatahak na hindi ayon sa iyo, ituwid mo kami ng may pag-ibig. Nais naming ang aming pamilya ay maging patotoo ng iyong kabutihan, isang pamilyang ginagabayan, pinagpapala at pinatatatag ng iyong presensya. Panginoon, turuan mo kaming maghintay sa iyong tamang panahon. Hindi lahat ng bagay ay agad naming mauunawaan at hindi lahat ng pintuan ay agad bubukas. Ngunit sa halip na mainip, turuan mo kaming magtiwala. Ipaalala mo sa amin na ang iyong oras ay perpekto at ang iyong plano ay hindi kailanman nahuhuli o nagkakamali. Habang kami ay naghihintay, patuloy mo kaming ihanda at palakasin. Punuin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang kami ay patuloy na magabayan. Siya ang magtuturo sa amin kung saan liliko, kung kailan hihinto at kung kailan magpapatuloy. Naway maging malinaw sa amin ang iyong direksyon sa pamamagitan ng kanyang presensya. At sa bawat hakbang namin, naway maramdaman namin ang iyong paggabay na puno ng kapayapaan at katiyakan. Palibutan mo kami ng iyong mga anghel upang bantayan ang aming landas. Sa bawat lugar na aming pinupuntahan, naway mauna ang iyong proteksyon. Kung may panganib na hindi namin nakikita, ikaw ang kumilos upang ilayo kami roon. Kami ay nagtitiwala na hindi mo kami pababayaan at patuloy mo kaming iingatan saan man kami dalhin ng iyong patnubay. Panginoon, kami ay sumusunod sa iyo. Hindi kami aasa sa aming sariling pag-unawa, kundi sa iyong karunungan at gabay. Sa bawat araw ng aming buhay, pinipili naming sumunod, magtiwala,
at magpatuloy sa landas na iyong itinakda para sa amin. At habang kami ay naglalakad kasama ka, alam naming kami ay nasa tamang direksyon, ligtas, panatag at sigurado sa iyong mga pangako. Panginoon, salamat sa buhay na pag-asa na aming tinanggap sa pamamagitan ni Kristo. Ang pag-asang ito ay hindi naglalaho, hindi nasisira at hindi nawawala kahit sa gitna ng pagsubok. Ito ay buhay sapagkat ikaw ay buhay at ang iyong mga pangako ay nananatili magpakailanman. Sa bawat sandali ng aming buhay, kinikilala namin na ang lahat ng aming tinatanggap, maliit man o malaki, ay nagmumula sa iyo. Kaya't lumalapit kami ng may pusong mapagpasalamat, handang tumanggap ng iyong pagpapala at maging daluyan nito sa iba. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pagpapalang hindi nasisira, hindi nadudungisan, at hindi kumukupas. Hindi lamang material na bagay ang aming hinahangad, kundi ang mga pagpapalang may walang hanggang halaga, ang iyong presensya, ang iyong kapayapaan, ang iyong pag-ibig, at ang iyong karunungan. Punuin mo ang aming buhay ng mga biyayang nagmumula sa iyo. Mga biyayang hindi kayang nakawin ng kaaway at hindi kayang sirain ng anumang pagsubok. Pagpalain mo ang aming tahanan ng pagmamahal at pagkakaisa. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng iyong presensya, isang tahanan kung saan ang iyong pangalan ay itinataas at ang iyong pag-ibig ay nararanasan. Alisin mo ang anumang hidwaan, sama ng loob o hindi pagkakaunawaan. Palitan mo ito ng pagpapatawad, pag-unawa at tunay na pagmamahal. Turuan mo kaming maglingkod sa isa't isa ng may kababaang loob at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Buksan mo ang aming puso upang tanggapin at ipasa ang iyong biyaya sa iba. Panginoon, ayaw naming maging tagatanggap lamang ng iyong pagpapala. Nais din naming maging daluyan nito. Kung kami ay pinagpapala mo, tulungan mo kaming maging pagpapala sa iba. Bigyan mo kami ng pusong mapagbigay, handang tumulong at handang magbahagi. Naway ang aming buhay ay maging patunay ng iyong kabutihan sa mga taong aming nakakasalamuha. Ipagkaloob mo sa amin ang kagalakang hindi maipaliwanag kahit sa gitna ng pagsubok. Hindi ito nakabase sa aming sitwasyon, kundi sa aming relasyon sa iyo. Kahit may mga hamon, kahit may mga pagsubok, pinipili naming magalak sapagkat alam naming ikaw ay kasama namin. Ang aming kagalakan ay nagmumula sa katiyakang hindi mo kami iniiwan at patuloy kang kumikilos sa aming buhay. Turuan mo kaming magpasalamat sa bawat pagpapalang aming natatanggap. Minsan, Panginoon, nakakalimutan naming makita ang kabutihan mo dahil sa aming mga problema. Kaya't hinihiling namin na buksan mo ang aming mga mata upang makita ang iyong mga biyaya sa araw-araw, sa bawat paghinga, sa bawat pagkakataon, at sa bawat tagumpay na aming nararanasan. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat, hindi lamang kapag maganda ang aming kalagayan, kundi sa lahat ng oras. Sa pangalan ni Jesus, aming idinedeklara na ang aming buhay ay puno ng iyong pagpapala. Ang bawat kakulangan ay napupunan, ang bawat pangangailangan ay natutugunan, at ang bawat pintuan na dapat buksan ay binubuksan mo sa tamang panahon. Inuutusan namin ang bawat hadlang sa aming pagpapala na maalis ngayon din. Ang bawat pagsubok na naglalayong pigilan ang iyong kabutihan sa aming buhay ay nawawalan ng kapangyarihan. Panginoon, winawasak namin ang bawat espiritual na hadlang na naglalayong pigilan ang aming pagtanggap ng iyong biyaya. Ang bawat kasinungalingan na nagsasabing hindi kami karapat-dapat ay aming tinatanggihan. Kami ay iyong mga anak, at ang iyong mga pagpapala ay malayang ibinibigay sa amin sa pamamagitan ng iyong biyaya. Tinatanggap namin ito ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Punuin mo kami ng iyong Espiritu Santo
upang kami ay patuloy na maging daluyan ng iyong pagpapala. Naway ang aming mga salita ay magdala ng buhay, ang aming mga gawa ay magdala ng pag-asa, at ang aming presensya ay magdala ng kapayapaan. Gamitin mo kami, Panginoon, bilang instrumento ng iyong kabutihan saan man kami naroroon. Palibutan mo kami ng iyong mga anghel upang bantayan ang mga pagpapalang ibinibigay mo sa amin. Huwag mong hayaang maagaw ito ng kaaway. Protektahan mo ang aming pamilya, ang aming kabuhayan, at ang lahat ng ipinagkatiwala mo sa amin. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa iyo. At sa iyo rin namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Panginoon, turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng iyong mga pagpapala. Huwag mo kaming hayaang maging mapagmataas o makalimot sa iyo. Sa halip, panatilihin mo kaming mapagpakumbaba, laging umaasa sa iyo at laging handang sumunod sa iyong kalooban. Ang aming buhay ay hindi para sa aming sarili lamang, kundi para sa iyong kaluwalhatian. At sa bawat pagpapalang aming tinatanggap, patuloy kaming lalapit sa iyo, hindi upang humingi lamang, kundi upang magpasalamat, sumamba at kilalanin na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mabuti sa aming buhay. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang masaganang pagpapala ng Diyos habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ako ay daluyan ng pagpapala ng Diyos." Hayaan mong ang pahayag na ito ay maging deklarasyon ng iyong pananampalataya na ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa iyo, nagpapala, nagpapasagana at ginagamit ka upang maging pagpapala rin sa iba. Panginoon, tulungan mo kaming magtagumpay sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyo. Hindi kami aasa sa aming sariling lakas, kundi sa iyong kapangyarihan na kumikilos sa amin. Sa bawat laban na aming kinakaharap, pinipili naming manindigan sa iyong mga pangako. Sapagkat alam namin na sa iyo, ang tagumpay ay hindi lamang posible, ito ay tiyak. Patatagin mo kami upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na aming kinakaharap. Kapag kami ay nanghihina, ikaw ang aming lakas. Kapag kami ay natitinag, ikaw ang aming pundasyon. Hindi kami uurong, hindi kami susuko, sapagkat ikaw ang aming kasama sa bawat hakbang. Sa pangalan ni Jesus, aming idinedeklara na kami ay higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan mo. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na tagumpay ay ang kaligtasan ng aming kaluluwa. Hindi nasusukat ang tagumpay sa mga bagay ng mundong ito, kundi sa aming patuloy na paglakad kasama ka. Turuan mo kaming pahalagahan ang mga bagay na walang hanggan at ituon ang aming puso sa iyo higit sa lahat. Bigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy kahit mahirap ang aming pinagdadaanan. Kapag ang daan ay mabigat, kami ay kakapit sa iyo. Kapag ang laban ay matindi, kami ay magtitiwala sa iyo. Sapagkat alam namin na walang pagsubok ang higit sa iyong kapangyarihan. Panginoon, hayaan mong ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan at tagumpay sa amin. Sa bawat tagumpay na aming mararanasan, ikaw ang aming itataas at pararangalan. Ang aming kwento ay magiging patunay na ikaw ay tapat, makapangyarihan at mapagmahal. At sa lahat ng ito, patuloy kaming maninindigan, patuloy kaming lalakad, at patuloy kaming magtatagumpay sa pamamagitan ni Jesus, aming Diyos na buhay. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa amin sa sandaling ito ng panalangin. Ipinapaalala sa atin ang salita ng Diyos na tayo ay isinilang na muli sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang pag-asang ito ay hindi nawawala, hindi nasisira at hindi kumukupas. Kung ikaw ay dumaraan sa pagsubok ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa.
Ang bawat luha, bawat paghihintay at bawat panalangin ay nakikita ng Diyos. Siya ay kumikilos kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Ang iyong pananampalataya ay hindi nasasayang. Sa halip, ito ay hinuhubog, pinapalakas at inihahanda para sa mas dakilang layunin. Kung may panalangin kang nais ipagkatiwala sa Diyos, pasasalamat man, kahilingan o isang bagay na matagal mo nang dinadala, maaari mo itong isulat sa mga komento. Kami ay sasama sa iyo sa panalangin. Nananalig na ang Diyos na nagbibigay ng buhay na pag-asa ay kumikilos sa bawat detalye ng iyong buhay. Kung napagpala ka ng panalangin ito, maaari mo itong i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pang tao ang maabot at mapalakas sa kanilang pananampalataya. Sa simpleng pagbabahagi, nagiging bahagi ka ng pagdadala ng pag-asa sa iba, isang pag-asang buhay, matatag at nagmumula sa Diyos. Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong buong pamilya. Naway ang buhay na pag-asa na iyong tinanggap kay Jesus ang magpatibay sa iyong puso, ang kanyang kapayapaan ang maghari sa iyong kalooban, at ang kanyang presensya ang patuloy mong maranasan sa bawat hakbang ng iyong buhay. Manatili kang matatag, patuloy na manampalataya at magtiwala na ang Diyos ay tapat noon, ngayon at magpakailanman.